Magandang hapon. Kami ay kakabit ngayon ng makina sa amin ng traktor. At mag-traktor na kami. Nandito kami ngayon sa aming bukid. Kakabit na ang makina ng aming hand traktor. At umpisa na pagpapaarado ng aming tubigan. Ayun o, sa baba. Yan. O, dandahan. Oo. Dalawa yung pato ko. Nandito ang aming patuan. Wala ngayon. Nasa tubigan. Hindi. Dito oh. Kita mo yun? Yun oh, itlog oh, yun. Eh, yung body mo yung chinilas. Itaas mo yung short mo. Dandahan ha. Sige. Sige. Dandahan. Yan. Yan. Diretso lang. Yan. Yun. 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 Yan. Ayan. Yan. Dali, magugas ka doon. Ay, suot mo yung chinilas mo para hindi ka katihin. Sa lansa ng palay. Pag-aayos ng palay. Tira namin yan sa aming palay. Pangkain namin na. Yan lang ang aming palay. Pangkonsumo na namin yan. Ang tinira na yan. Uhaw? Uhaw? Kaka ikaw ang uhaw. Ano mo pa si tigre eh. Pika? Ha? Ito ha? Tagat mo ka ha? Tagat mo ha? The next morning. Umpisa na kami ng aming pag-grass cutter ngayong umaga. Ginag-grass cutter na po at ang pilapil para maganda maganda padaanan ng hand tractor pag linis na ang pilapil.
Yung mister ko ang nagagrass cutter ngayon. At pag natapos na bukas, magpa-hand tractor na kami. Ganito ang unang proseso nung tubigan kapag magpatubig. Pag umpisa na ng pagpapatalok, inuuna nililinis yung mga palibot ng pilapil. Lilinis ang pilapil bago araduhin para maging malinis talaga ang tubigan. Ito na ikabit namin ito kahapon. Yan. Nililinis yan. Ang aming mga manok nagsusunudan doon sa paglilinis. Marami sila nakakain nga mga hayop-hayop sa tubigan. Mahaba-haba ito ang ano namin, ang aming lilinisin na pilapil. Ganyan ang unang proseso. Nililinis ang tubigan, tatabasan, tapos ipaararo, gagawa ng punlaan. At pag nakagawa na ng punlaan ay ibabatad na ang aming punla, tapos isasabog na siya. Pag ito na arado na, ipakita ko sa inyo ang proseso ba sa aming pagtatalok, para makita nyo kung paano kami mag-umpisa sa pagtalok bago maani ang palay. Kaya ganun ka daming gawa nga proseso bago kami makapagtalok, bago kami makapag-ani ng aming palay. Maraming proseso nga gawain. Kaya i-update pa kayo pag nag-hand tractor na kami bukas. Mga kaprobinsya, ikwento ko sa inyo ang pamumuhay namin dito sa aming bukid. Araw-araw na andito lang kami. Kami ay ang dami naming gawa dito ng aking asawa. Parang exercise na rin namin ba sa araw-araw namin pamumuhay. Sa umagang-umaga natawid na kami dito para gagawa ng aming gawain dito sa amin linang. At ngayon nandito na naman kami kami ay nag-grass cutter. Ang grass cutter ang mister ko sa tubigan, sa pilapil. Hawanin muna namin ang palibot ng aming tubigan bago namin ipapaarado bukas. Ngayon, ang una-una naming gawain, linisin namin ito ang palibot tapos ipaarado bago kami gagawa ng aming punlaan. Yung pagtataniman namin ng aming ng aming palay. Kasi hindi naman pwede namin iasa lahat sa upa lang, dahil ang upa dito sa amin, ang isang araw ay 500. Ngayon kung iasa namin lahat sa upa, wala kami aabutin sa aming produkto dahil mura lang ang palay ngayon. Tapos ang una-una namin nga para makapag-exercise kami sa aming
exercise sa umaga ba, hindi naman sabing todo-todo nga trabaho namin. Exercise lang sa umaga, papawis. Kaunting trabaho lang para malabasan ng pawis sa katawan na dapat ilabas nga pawis. At una-una, exercise namin dahil kami ay hindi naman yung trabaho nga pagod na ay pilitin pa namin ang sarili namin. Hindi naman, parang libangan lang namin ng aking asawa dito ang pang-araw-araw namin nga gawain. At saka parang nakasanayan namin na dito kami araw-araw sa aming bukid. At natutuwa kami nga makita namin nga ang aming mga alagang hayop, mga halaman namin, katulad sa palay, pag nabunga na, maganda tingnan, maganda sa pakiramdam ang ganitong trabaho namin dito dahil kami ay lumaki at tumanda dito sa amin sa aming bukid. Kaya suportahan nyo ako sa aming vlog, sa aming video araw-araw. Dito lang, dahil dito lang talaga kami araw-araw nagtatrabaho sa aming bukid. At yun lang ang aking i-upload lagi sa aking YouTube channel, ang gawain namin araw-araw dito sa amin bukid nga mag-asawa. Kaya wag po kayo magsawa, panuorin ang araw-araw nga ganitong namin, vlog namin. Okay lang din kung hindi nyo panuorin ng tapos o saglit nyo lang mapindot ang aking channel. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at mag-like at comment sa aking ina-upload na video. At ako'y nagpapasalamat sa inyo lahat nga nanonood, dahil kung hindi kayo manonood, mapindot nyo lang ang aking YouTube channel at mapanood nyo saglit. Maraming salamat po sa inyo. At kayo na po ang bahala kung ano ang makomment nyo sa aking pagbablog. At yun ang aking pasalamatan sa inyo. Ito na naman ang tayo dito. Kami ay nag-uumpisa na naman ng namin dito sa aming tubigan. Tingnan ko muna ang aming pugad at ng aming itik. Baka may nangingitlog na nga. Unti-unti na sila nangingitlog. Aray, may isa kong nakita. Aray, nag-uumpisa na sila mangitlog dahil sila ay nakakakain na ng kuhol. Kasi ang itik namin, hindi din yan mangingitlog pag wala silang makakain na kuhol. Kahit busugin namin yan ng pakain sa araw-araw, pag hindi kuhol ang makakain nila, hindi sila makakaitlog. Ayun, nangangalat. Ayun, may itlog na naman. Ito yung namin, yung itik namin na na may lahing wild duck. Maliliit ang itlog. Yung itik na lumilipad. Ay, meron na naman doon sa tubigan. Kami ay kaya naman kami nag-aalaga ng itik para
kahit paano makatulong sa aming tubigan yung pagkakain nila ng kuhol. Maigi din nga may nakakakain sila nga, may nangangain ng kuhol dito. Para pagdating ng aming talok, medyo maalis na ang lahat na kuhol sa aming tubigan. Hindi makakain ang aming punla. May 3 itlog akong napulot. Umpisa pa lang yan sa pangingitlog ng aming itik. Kaya kami dito araw-araw din ang mister ko dahil sa aming mga hayop ang pagpapakain araw-araw, yun ang inasubaybayan namin. Dito kami ngayon sa kabila. Nagbibisyo na naman ang aming grass cutter ngayon, kung saan kailangan gamitin, saka magpa bisyo-bisyo ng pag-aandar. Nandito kami ngayon sa kabilang, sa kabayo ng aming bukid. Naandun ang aming tubo. Nandoon. Tumawid ako dito at dito na nag-grass cutter ang aking mister. Ahon tayo doon sa dito sa aming kabayo. Tingnan ko yung taas namin ng kuwan namin. Ito ay hindi natapos tabasan noon. Oops! Ahon. Nandito ako ngayon sa taas. Oops! Mataas dito. Dito ako ito ang aming taas ng boundary ng aming lupa. Ito ay hindi kita ang ilalim. Ito ang aming nakakahingal. Itong boundary ng aming lupa dito sa kabayo. Ito ay pinatabasan namin. Hindi natapos tabasan nung magtatabas. Dito tayo. Ito ang aming kabayo. Ayan, sukal pa. Hindi pa maaanuhan. Hindi pa matatabasan na. Hindi pa mapatatabasan gawa ng lagi busy pa kami. Busy ang mga tao-tao sa tubigan. Dito ang boundary ng aming lupa. Dito. Yan ang boundary. Sa kabila niyan, iba ng may-ari. Hanggang dito lang ang aming lupa. Yun. Hanggang doon.
Mataas ito nga lugar banda dito. Hindi kita yung ano, yung ibaba. Maganda sana dito tingnan ang view kung wala mga ano, walang mga puno. Oops. Tingnan ko sana yung kinuhaan namin noon ng kabuti ng asawa ko. Hindi ko naman alam kung saan banda. At masukal. Yun. Malalaki na rin ang mga niyog dito na natanim namin. Ganyan na, malapit na siya magbunga. Ang iba mabababa pa. Ang ganda sana dito, tingnan kung ano, kung dito ay walang puno ng mga kahoy, mga niyog, masukal tingnan. Nagtiba dito ang mister ko kanina ng saging. Pinatiba ko gawa nung masarap sa umaga ang ilabon ang saging at iulam sa kape kaysa tinapay. Yung tinapay nakakaasim sa sikmura, pero yung saging maganda siya pang ulam sa kape sa umaga. Baba na tayo. Lusungin dito. Oops. Kailangan ay oops. Ay! Ang dulas. Oops. Oops. Madulas. Okay, nandito na tayo sa baba. Ngayon, ang aming kubo. Sa malayo na yun. Yung kita ang bubong. Ayan. Mainit na. Tapusin lang ng asawa kong aming pag-grass cutter ngayon dito sa Pangpang para bukas ay panibagong gawa na naman namin. Ang ganda ng tawanawin dito sa amin, oh. Pag naandito sa kabilang Pangpang, ang ganda ng tanawin. O, tingnan nyo. Magandang init ngayon. Sa kabilaan, ang ganda. Ayun ang mister ko. Ayan ang aming kubo. Hanggang dito na lang po ang aking video. Bye-bye sa inyo po at ingat po palagi and God bless.